Mga katambay, mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin, ito pong pahayag po ng ating Vice President mga tambay. Doon po tungkol po ron sa pananatili at ayaw nang umalis sa kapangyarihan dahil nga meron po itong DNA mga tambay. Meron po itong lahi na talagang pagka po nasa kapangyarihan na ay talagang hindi mo na mapapababa dahil ang kanyang ama ay nanungkulan po ng hindi bababa sa 20 taon mga kabayan. At dito po ay binatikos po siya ng yusek ng tagapagsalita. At sinagot po ito ng ating Vice President, ang batikos po ng yusek mga tambay. Ang tagapagsalita po na tinatawag niyang garbage in, garbage out. Ito po ang pahayag ng ating Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. Ma'am, si Palace Officer Claire Castro ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration, which is your father po ni PRRD. Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nire-reactan po ni Yusek Castro dun sa parang puro salita at pambibintang is yung sinabi niyo po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oo, yes. Hindi pagbibintang yan. May ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na ano yung papapirma nila? Yes. Yung failed na People's Initiative nila sa pagpapa-amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change. No? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October na bago siya umalis ng October last year po ito, ma'am? Hindi. Bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno, charter change yon. Yung statements ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang prioridad, nasa papel yon. Ayan. Ang Vice President po, hindi po magsasalita yan na wala sa papel, walang ebidensya. Hindi po katulad nung nasa Malacanang, sanay na sanay lang po sa magsalita ng puro basura. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, pinaliwanag po ng Vice President. Hindi po ba? Selective eh. Una-una, yung sinasabi investigasyon daw po na inililinis yung korupsyon. Bakit sa dating Pangulong Duterte? Tama si Vice President eh. Isama mo yung kay Pinoy, kay Gloria. Isama mo lahat. Pati kay Erap at kay Ramos, kay Cory. At isama mo na rin sa dating presidente, sa tatay mo. Hindi ba? Sa Marcos Sr.
Kung talagang gusto mo linisin dahil ang korupsyon, hindi pa pinapanganak si Kamanong, may korupsyon na. Ang sinasabi ng Vice President, ngayon lumala. Grabe ang korupsyon ngayon. Nakakahiya sa buong mundo. Buong mundo na ang tumutuliksa. Di po ba? Pati nga Amerika. Ano sabi ng Amerika? Grabe ang korupsyon sa Pilipinas ngayon. Hindi po ba? Nagpangalan pa nga ng ahensya Di ba? Pinangalanan pa ng ahensya, hindi lang DPWH. Ang korap, pati ang Bureau of Customs, ayon ito sa Amerika. Hindi ba? Nakita niyo po korupsyon. Lumala! May korupsyon. Kahit kay dating Pangulong Duterte, may korupsyon. Pero ngayon ang grabe. Grabe, magmula sa taas hanggang baba. Nagnanakaw! Umano. Hindi po ba? At grabe pag nanakaw ngayon. Hindi lang po milyon ang pinag-uusapan ngayon. Dandang bilyon! Trilyon! Hindi po ba? Pero pagdating po sa palas, sa tagapagsalita, kailangan pang humanap at sinasabing pruweba. Pruweba. Laging nga kailangan ebidensya. Ibang klase ito. Samantalang siya, nagsasalita siya, wala naman siya ebidensya. Salita lang ng salita. Panira lang ng panira. Wala naman ebidensya. Hindi po ba? Samantalang ang Vice President, ano sabi niya? May ebidensya yan. Lalong-lalo na. Di ba? Ano po ba gagawin para mag-charger change? Di ba? Ano gagawin? Ano plano nila? Bakit sila nagpapirma? Yung People's Initiative. Hindi po ba? Ginastusan po yan ng napakaraming pera. Bilyon ang ginastos dyan, umano. Kaya pagka naging presidente ang Vice President, napakarami po nilang sasagutin dahil may papel. Intayin mo, Yusek Castro, intayin mo. Pag naging presidente si VP Sara, isusungal-ngal sa pagmumukha mo ang isang damukal na papel at ebidensya. Dahil gustong-gusto mo na ebidensya. Hindi mo ba? Ipamumukha sa inyo lahat ang ebidensya at papel sa mga pinaggagawa nyo. Korupsyon, umano. Hindi po ba? Ayan, pag-upo ng 20 Congress, ano sinasabi niya? Ano daw po priority? Ano ang gustong gawin ng 20 Congress? Di ba? Kahit po nung 19 Congress, huwag na tayo pumunta sa 20 Congress. Yung 19 Congress, sumablay na nga sila. Pero priority pa rin nila. Lagi nilang isinisingit. Hindi po ba? Ang charter change. Hindi po ba? Ano po ba ibig sabihin yan? Hindi po ba pagpapalawig ng katungkulan yan, ng power, ng pwesto, na hindi na mawala sa kapangyarihan? Kaya mo nga babaguhin ang konstitusyon? Di ba ang konstitusyon natin babaguhin mo sa haligang batas? Di po ba? Ibang klase kayo. Kaya ang Vice President, hindi yan nagsasalita ng parang basura. Lahat ng sinasabi ng Vice President, mga kabayan, totoo yun. Meron siya ebidensya, may papel, na sila mismo ang gumagawa ng kawalangian, katarantaduhan, umano. Kaya nga lang po, pagdating po sa media, na itutwist po ng Malacanang. Hindi po ba? Kasi pati po media. Pati po media. Ayaw po ungkatin, araw-arawin ang korupsyon sa ating bansa. Ayaw nilang ipahayag sa buong Pilipinas ang korupsyon ay napakalala. Hindi po ba? Pati ang media. Hirap na hirap sabihin ang korupsyon sa ating bansa ay malala. Ubod ng lala. Ikumpara mo sa mga nagdaang administrasyon. Hindi po ba? Grabe ngayon. Kaya lahat po na sinabi ng Vice President, mga tambay, 100% totoo. At hindi po ito magsasabi ng fake news at hindi magsasabi ito, mga kabayan, ng hindi totoo sa Pilipino. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinabi ng Vice President na yung People Initiative, ano gagawin nyo riyan? Tama po yun eh. Pagpapalawig po yun. Isa po nilang layunin yun. Kapangyarihan. Kaya nga yung sinasabi ng Vice President na hindi bababayan. Kahit anong gawin yung protesta, kahit malalang-malala ng korupsyon sa ating bansa, kahiya-hiya na tayo
sa ibang bansa. Ang ating bansa ay tinuturing na ibang bansa na puro magnanakaw na halos lahat. Pati ang hindi magnanakaw nadadamay. Pag sinabi mong corrupt, grabe korupsyon sa Pilipinas. Pati hindi corrupt, madadamay. Hindi po ba? Nakakahiya. Pati ang mga kababayan nating OFW, nakakahiya. Hindi po ba? Dahil sila nagre-representa. Nire-representa nila ang ating bansa, ang mga OFW. Tapos ang tingin na sa kanila ron. Hindi po ba? At ang mahirap, baka mapagbintangan ka pa. Di ba? Dahil lalo-lalo na kung ang image ng iyong bansa ay puro nakawan. Huwag naman sana. Huwag naman sana, mga tambay. Ito po, mga tambay, ito po ang katotohanan. Hindi po basura. Hindi po basura kung magsalita ang Vice Presidente. Mas basura. Di hamak na basura ang sinasabi po umano nung nasa Malacanang. Hindi po ba? Dahil kailangan po nilang pabanguhin ang kanilang Pangulo. Bakit? Kasi lahat po sila mawawala ng pakinabang pag hindi na Pangulo yun. Yung inaasam nila na sila ay magsiyaman at maging mga bilyonaryo, baka po mapigilan. Hindi po ba? Kaya nga lang po lumalala ang ating bansa, lumalala sa korupsyon na dapat sana'y tapos na at pinigilan na. Kasi yung dapat na kumilos na men in uniform ay mga tulog. Tulog, mahimbing na mahimbing sa pagkakatulog. Kasi baka hindi kaya umano kasama rin sila sa nasusuhulan. Hindi kaya. Kaya wala po silang imik. Kahit po kahiya-hiya na tayo sa buong mundo. Hindi po ba? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi kaya. Kaya nga po, kawawa po ang Pilipinas. Pag nagpatuloy ang gobyerno ito, lalong-lalo po sa korupsyon, pero meron tayong mga men in uniform, tulog. Samantalang kay panahon ni dating Pangulong Estrada, waiting lang, hindi taxpayer money, waiting lang ang pinag-umpisahan, tinanggal ng men in uniform. Nakapagtataka. Hindi ba kayo nagtataka, mga kabayan? Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, thank you rin po sa inyo, mga kabayan. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At yung panalangin at dasal po natin, tuloy-tuloy lang po tayo. Naisama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na mailayo po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa at makalabas po siyempre sa kulungan ng dating Pangulo. Thank you po sa inyo pong mga dasal. At ganoon din po, mga tambay, tayo po'y manalangin at magdasal nang tayo po'y maingatan sa kapahamakan. At konting tiis na lang po, mga tambay. Tiis lang po. Talagang lahat naman po ay may katapusan at may hangganan. Hindi naman po forever sila dyan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.